Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng mga awit ni Solomon at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Kani-kanina lamang ay nagbahagi po ang ilang mga estudyante tungkol sa kanilang natanggap mula sa kabanatang ito at napansin po natin kung paano na pagdating sa kanilang mga buhay, ang pag-aaral ay napakahalaga, pera ay mahalaga din, ngunit gayon din ang pakikipag-ugnayan katulad ng pakikipagkaibigan. Isang bagay na nadinig natin sa isa sa mga kaibigan natin kanina ay kung paano mahalaga ang ugnayan sa Diyos. May isang nagbahagi kung paano nahihirapan siyang bumangon tuwing umaga para dumalo ng pang-umagang debosyon. Ngunit dahil sa kanyang pagnanais na makapiling ang Diyos ay pinipili niya pa ring bumangon. Kung tayo po ay may magnanais para sa Panginoon, kung talagang nais natin na makapiling ang Diyos o kaya ay madinig ang kanyang mga salita, tayo ay masisiyahan na bumangon tuwing umaga upang dumalo ng pang-umagang debosyon. Natatandaan ko pa nang ako'y nasa US na tuwing umaga ay bumabangon ako upang makatagpo ang Diyos. Naalala ko pa na napakalamig ng panahon noong araw. Kung tutuusin sa Hong Kong ay mas maganda ang makarating sa pang-umagang debosyon dahil mas maganda ang panahon at mas mabilis din ang transportasyon. Nais kong sabihin sa inyo na bago ko pa man natanggap ang banal na espiritu at pagkatapos matanggap ang banal na espiritu ay naging maagap ako lalo na sa pagdalo ng pang-umagang debosyon. Ngayon sa pagbabasa po natin ng ikatlong kabanata, dapat din po nating balikan ang unang kabanata. Ang unang kabanata ay ang tungkol sa paglalakbay ng pag-ibig ng may pag-ibig ng asawang babae. Sa buong librong ito ay mayroon pong 8 mga awit at tayo ay nasa ikatlong awit na. Ang unang awit ay ang tungkol po sa paglalakbay ng babae. Mahal na mahal ng babae ang nobyo nito. At kanyang sinasabi na nais niyang sundan ang kanyang nobyo. Ngunit ang paglalakbay na ito ay nagsisimula sa isang problema o kaya krisis.
Dahil ang nobya ay mababa ang kanyang tingin sa kanyang sarili, siya ay tinitignan ng mababa ng ibang tao, kung kaya naman mababa din ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ngunit dahil sa krisis na ito, ay nagsimula din ang kanyang paglalakbay tungo sa pag-ibig. Sa panahon po natin ngayon, kailangan din po natin ng kumpiyansa kumpiyansa at ng pagkakakilanlan. Ngunit saan po manggagaling ang pagkakakilanlan at kumpiyansa na ito? Para sa asawang babae, ang kanilang pagkakakilanlan ay nakabase sa kanilang asawang lalaki. Ito po ang tradisyon, lalo na noon sa Middle East. Kung kaya naman ganito po ang pagkakasulat sa mga kabanatang ito. Kanyang sinasabi sa unang awit, kanyang sinabi sa unang awit, nabanggit ng kanyang nobya ay katulad ng isang mira. At ang mira, kung tutuusin, ay isang napakahalagang elemento, lalo na sa paggawa ng anointing oil. Naniniwala ang asawang babae sa kapangyarihan ng pag-ibig. At ang kapangyarihan nga ng pag-ibig na ito ay mababanggit din sa 8 kabanata ng mga awit ni Solomon. Ibig sabihin, ang asawang babae ay talagang nangangailangan ng kapangyarihan na nagmumula sa pag-ibig. Kanya pang sinabi na ang kawangis ng kanyang mahal ay isang kumpol ng bulaklak sa ubasan ng En-gedi, at magiliw niya itong pinipitas. Sa En-gedi ay mayroon pong magandang batis at kung saan nagbubunga ang napakagandang mga ubasan. Sa 2 kabanata, tutuusin ang unang kabanata ay tungkol po sa kabuuan ng kanilang pag-ibig. Pagkatapos ay sabi sa 8 bersikulo ng
ikalawang kabanata, ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulot tinatahak upang aki makaniig. Ipinapakita ng nobyo ang kanyang pag-ibig para sa asawang babae. Sa verse 10, ang mahal ko ay nangusap at ganito ang sinabi sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Tinatawag ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae dahil nais din niyang madinig ang tinig ng kanyang asawang babae. Ang katanungan ay kung sumunod nga ba ang asawang babae, ngunit sa parteng ito ay hindi pa. Para asawang babae ay mayroon siyang mga problema. Maaaring hindi siya sigurado sa uri ng pag-ibig na mayroon siya, kung kaya naman nagdalawang isip siyang pumunta sa piling ng lalaki. Maaaring may mga kapatiran po tayo dito na nakikinig, nagtatanong kung sigurado nga ba sila, kung sigurado sila sa kanilang pipiliin na lalaki. Dumating po ba tayo sa pagkakataon na tinanong natin ng Diyos kung tama po ang ating pagpili, lalo na sa ating magiging kapareha? At katulad nga ng nobya sa kabanatang ito, ay nagdaliwang isip din po siya at naging dahilan ito upang umalis ang nobyo. Tanging nang hindi na niya makita ang kanyang nobyo, nang siya'y makaranas na ng problema, na nagsimula siyang magsabi na ang kanyang nobyo ay talagang para sa kanya, at nagsimula niyang hanapin muli ito. Sabi niya sa verse 17, hanggang dilim ay maparam ganitong ginagawa sa pag-ihip ng amihang umagang siyang badya, magbalik ka aking sinta, magmadali ka aking mahal, tulad ng paktakpo ng usa sa kaburulan. Pagkatapos ay nagpatuloy po iyon sa ikatlong kabanata. Iyon po ang ikalawang awit. Verse 1 to 5 ay parte pa rin po ng ikalawang awit, at verse 6 to 11 naman ay ang ikatlong awit. Ang ikalawang awit ay tungkol po sa paghahanap ng magsing-irog. Ang nobyang babae ay nagsimulang mapagtanto ang kahalagahan ng kanyang nobyo.
Muli, ang verse 1 to 5 ng ikatlong kabanata ay bahagi pa rin po ng ikalawang awit na makikita natin sa ikalawang kabanata. Mababasa po sa verse 1 to 5 ang ikalawang bahagi o ikalawang hati nito. Ang nobya ay nagpatuloy sa paghahanap ng kanyang nobyo. Ang unang hati ay tungkol sa paghahanap ng nobyo at nobya. At ang ikatlong awit naman ay ang pakikibaka o kaya pakikipaglaban upang mahanap nila ang isa't isa. Bago pa man ang pagkakasal ay mayroon pong pakikibaka. Kung tutuusin, ang misteryo sa pagitan ng Diyos at ng Iglesia ay uri din po ng pakikibaka. Makikita po natin iyon sa Bagong Tipan. Ngunit ngayon tayo po ay titingin lamang sa mga awit ni Solomon. Una ay naghihintay ang nobya para sa pagbabalik ng kanyang nobyo. Natulog na siya at lahat-lahat, ngunit hindi pa bumabalik ang kanyang nobyo. At naroon ang kanyang labis na pagnanais para sa kanya. At kinagabihan nga, sabi sa verse 1, gabi-gabi sa higaan ng mahal ko ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Bago po man sana siya matulog o pagdating ng gabi ay hindi siya makatulog dahil wala pa sa piling niya ang kanyang nobyo. Hindi makatulog dahil hindi makasama ang kanyang nobyo. Pagkatapos sa verse 2, akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugat, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin nga paglalakad nakita ko'y mga bantay, nagmamanman,
libot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Umabot sa punto na hinanap ng nobya ang kanyang nobyo maging sa lansangan at sa mga lunsod. Umabot sa ganitong punto dahil hindi naman din siya makatulog kung wala pa ang kanyang nobyo. Ganon pa rin hindi niya sila mahanap, ang tanging nakita niya ay ang mga bantay na nasa lunsod. Pagkatapos sa kanila, siya ay nagtanong, mahal ko ba ay nasaan? Pagkatapos sila ay sumagot na wala, hindi nila ito nakita. Siya ay nagpatuloy, nagtanong-tanong, at naglibot-libot. Makikita po natin dito ang ikalawang yugto ng kanyang paghahanap. Ang nobya ay nagpatuloy sa paghahanap kahit na sinasabi na ng mga tao na siya'y hindi nila nakita. Sabi sa verse 4, "Nang aking iwan ang nasabi mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Siya'y aking nawakan na hindi na binitawan hanggang siya'y madala ko sa bahay kong sinilangan." Sa wakas ay nagkita din sila. Nakita din ng asawang ng nobya ang kanyang nobyo. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagdalawang isip. At determinado na siya sa kanyang relasyon sa kanya. Kung kaya naman hinawakan niya siya at hindi na binitawan hanggang siya'y madala sa bahay niyang sinilangan. Makikita po natin dito na mahigpit niyang hinawakan ang kanyang nobyo. Hinawakan siyang mabuti at nang mahigpit, saka dinala sa bahay ng kanyang ina o sa bahay na kanyang pinagsilangan. Maaring sa puntong ito ay may makikita po tayong problema. Maaring iniisip po natin na ang babaeng ito ay napakadirekta, na dinala pa ang kanyang dinala pa ang kanyang nobyo sa kanyang tirahan. Kung tutuusin ay ito ay tungkol po sa determinasyon na makikita natin ng babae na hindi na niya sinundan ang kung anumang mga ritual o kaya tradisyon sa mga panahon na iyon dahil sa labis niyang pag-ibig para sa kanyang nobyo. Naway magkaroon din po tayo ng ganitong uri ng pag-ibig para sa Diyos na hindi lamang nakakulong sa mga tradisyon pagdating sa ating ugnayan sa Kanya. Sinubukan ng babae ang lahat upang mapanatili ang ugnayan niya sa kanyang nobyo.
Hindi na pinakawalan pa ng nobya ang kanyang nobyo. Dahil gano'n na lamang ang matinding pag-ibig na mayroon siya para sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Lalo na nang dinala ng nobya ang kanyang nobyo sa silid pahingahan at maging ipinakita pa sa kanyang mga magulang, ito'y nagpapakita lamang ng matinding pag-ibig na mayroon siya para sa kanyang nobyo. Siya ay determinado na mapanatili ang relasyon na mayroon siya sa kanya. Ito po ang huling bahagi ng ikalawang awit. Ito po ay mayroon tulad natin sa uri ng ugnayan na mayroon tayo sa Diyos at maging din ang ugnayan ng Diyos sa kanyang iglesia, ang ugnayan ng Diyos sa mga Israelita. Para sa mga Israelita ay nagsimula po sila sa pagkakaroon ng pagpipigil lalo na pagdating sa kanilang relasyon sa Diyos, ngunit kanila ng mas naunawaan kung gaano kahalaga ang kanilang ugnayan sa Diyos. Maging din po sa atin ngayon, tayo man din ay dapat na ginagawa ang lahat pagdating sa presensya ng Diyos at upang magkaroon ng magandang ugnayan sa Kanya. Dapat na ginagawa din po natin ang lahat upang patuloy na panghawakan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagdadala ng nobya sa kanyang nobyo sa bahay na kanyang sinilangan ay may hahalin tulad po sa pagbibigay ng proposal. Dahil sa labis na pag-ibig na mayroon siya para sa kanyang nobyo. Pagkatapos ng proposal na iyon, ay susunod naman ang mismong kasalan. Ngunit ang lahat ng ito ay kailangan pa rin ng pakikibaka. Kung matatandaan po natin, maging ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga kautusan ay tila proposal din para sa mga Israelita, para din po sa atin sa mga panahon natin ngayon. Gayunpaman, ang mga Israelita ay nagpatuloy sa kanilang pagtalikod mula sa Diyos. Ngunit sa ikatlong panahon ng revival, lalo na ng panahon ni Nehemiah, nagkaroon muli ng muling pagbabalik sa Diyos. Pagkatapos ay may dumating pang ilang mga propeta, ngunit matapos ang ilang taon ay nanahimik ang Diyos.
Laging sinasabi ng Diyos bilang nobyo ng mga Israelita na sila'y kanyang mahal na mahal. Ngunit pakiramdam ng mga Israelita, kailanman ay hindi sila minahal ng Diyos. At ito nga ay napakahabang uri ng pakikibaka hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus sa mundo. Hanggang sa dumating si Hesus Kristo upang mapangyari ang kalooban ng Diyos. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Dumating din ang banal na espiritu at dumating ang pagtatatag ng mga iglesia. At muli, ang asawang babae ay nakapanumbalik sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit dumating din sa pagkakataon na siya'y nangalunya, ngunit muli ang Diyos ay nagbigay ng ikalawang pagkakataon. At ngayon nga, tayo po ay tinawag ng Diyos bilang kanyang iglesia at sinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. At muli tayong binigyan ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Kanya. Ngayon tayo ay dapat nang sumusunod sa Kanya at nanumbalik sa Kanya. Ibig sabihin ba nito na wala na po tayong sariling pagdedesisyon? Hindi. Ngunit ang ibig sabihin po nito, lalo na sa pagpapailalim o kaya ay pagsunod sa Kanya, iyon ay kahit anuman po ang mangyari sa ating buhay, naroon pa rin na ang prioridad natin ay ang Panginoong Hesus, ang prioridad natin ay ang Diyos. Bilang asawang babae, bilang nobya ng Diyos, dahil tayong kanyang iglesia, dapat pa rin po nating binibigyang kahalagahan ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi lamang po ito tungkol sa bulag na pagsunod sa kung anong nais ng Diyos. Madalas ang tingin po natin sa dapat na pagsunod na mayroon tayo bilang asawa ng Diyos, bilang kanyang iglesia. Ang pag-aakala natin ay para lamang itong pagsunod ng isang alipin sa kanyang amo, ngunit hindi po ito ang sinasabi ng Diyos. Dapat po nating maunawaan na ang tunay na pagsunod ay ang pagpapalukob sa Diyos kahit anuman po ang mangyari. Sabi sa verse 6, ano itong nakikitang nagmumula sa kaparangan, wari pumapailan lang usok ng mira at kamanyang na ang samyo ay katulad ng pabangong ubod mahal. Verse 8, bawat isa ay may tabak at ibihasa sa digmaan, nagbabantay kahit gabi nakahanda sa paglaban. Sa ikatlong awit ay nabanggit po na mayroong paparating na nagmumula sa
ilang, nagmumula sa pakikipagdigmaan, nagmula sa pakikipaglaban. Kung tutuusin ang mga pumapailan lang usok na tinutukoy po dito ay katulad ng mga puno. Ang mga pumapailan lang usok na ito ay katulad ng mga magigiting na puno at iyon ay maihalin tulad po natin sa puno ng buhay. Nabanggit po dito ang mira at kamanyang. Mula sa parang, mula sa kadiliman ay mayroong paparating na wari pumapailan lang usok ng mira at kamanyang, napakabango at ang kanyang samyo ay tulad ng pabangong ubod ng mahal. At sino ang taong iyon? At sinabi sa verse 7, dumating si Solomon sa trono niya ay nakaupo. Kung tutuusin, yun po ay ang asawa ni Solomon. At mula sa karwahe ngayon ay may kasamang magabantay na nasa 60 pangunahing mga kawal, matatapang at matitipuno. Ibig sabihin sa parehong bahagi, magkabilang bahagi ng karwahe ay mayroon pong mga bantay. Ipinadala ng nobyo ang mga sundalong ito upang protektahan ang kanyang nobya. Kinailangan din ng asawang babae na harapin ang mga problema o kaya mga pagsubok at makibaka, ngunit na sigurado ang kanyang seguridad dahil sa mga ipinadalang kawal ng kanyang nobyo. Ito po ay pagpapakita ng kung paanong tayo din po ay sinasamahan ng Diyos at patuloy na pinoproteksyonan sa kabila ng mga pagsubok na maaari po nating pagdaanan. Kahit ano pa man ang mangyari, tayo po ay magwawagi dahil naroon ang presensya ng Diyos. Ang mga bantay na nabanggit dito, ang 60 mga bantay na nabanggit dito ay may mga hawak na tabak at sila'y bihasa sa digmaan, nagbabantay kahit na gabi at laging nakahanda sa paglaban. At ang karwahe na kanyang lulan ay napakaganda.
Verse 9, ang magandang trono ditong Haring Solomon pawang yari sa piling kahoy ng Lebanon. Ang lahat ng tukod nito ay nababalutan ng pilak, ang habong naman nito ay may palambuting kintong payak. Iyon namang mga kutson, kulay ube ang nakabalot, mga dalaga sa Jerusalem ang humabin at naggayak. Verse 10, mga dilag nitong Zion, masdan ninyo si Haring Solomon nagputong ng korona niya ay ang kanyang inang mahal sa oras ng pagdiriwang, sa oras ng kanyang kasal. Ang ating Diyos ay ang ating dakilang mangingibig. Dapat po nating tandaan na ang Diyos ay ang ating dakilang mangingibig. Sa panahon ng mga piging, ang mga awit na ito ay ang mga bagay na ito ay ang mga tulang ito ay inaawit din upang ipakita ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita po nito ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos, walang humpay na pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Dapat po nating tanggapin at yakapin ang pag-ibig na nagmumura sa Diyos. Verse 11, mga dilag nitong Zion, masdan ninyo si Haring Solomon, nagputong ng korona niya ay ang kanyang inang mahal sa oras ng pagdiriwang, sa oras ng kanyang kasal. Ngayon lamang ay nabanggit po natin ang kasaysayan ng Israel, na kahit na sila ay nagtaksil sa Diyos, ngunit ang Diyos ay nanatili pa rin sa kanyang mga pangako. Dahil kanya pa rin pinanghawakan ang putong ng korona ng kanyang minamahal. Katulad po ng Diyos, lagi po niyang ipinapakita ang kanyang matinding pag-ibig para sa atin. Pagpapatuloy ko po ang pagbabahagi nito bukas, ano ang matatanggap natin mula rito. May mga pagkakataon na tayo ay nagdududa pa rin po sa uri ng pag-ibig na ibinibigay ng Diyos, ngunit kahit na tayo ay
nagpipigil, dapat pa rin po nating sariwain lagi ang pag-ibig ng Diyos. Sa atin pong paglalakbay o kaya sa ating pagsunod sa Diyos, maaring dumating sa pagkakataon na ito ay napakahirap, ngunit tayo ay kanyang tutulungan. Nang makilala ko ang Diyos, dumating din sa pagkakataon nang ang aking ina ay nagkaroon ng sakit at binalita ko sa kanya na ako ay naging Kristiyano na, tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ngunit nagalit ang aking ina, sinampal niya ako hanggang sa tumilapon maging ang aking mga salamin. Pagkatapos ay tinanong ako kung ako ba ay magiging monghe. Pinagalitan niya ako. Galit na galit ang aking ina. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagtayo. Sinabi ko sa kanya na kahit nasaktan mo ko, mananatili pa rin ako sa aking paniniwala sa Diyos. Ngunit habang pinapalo niya ako, siya man din ay umiiyak na, ako man din ay umiiyak din. At nung panahon nga na iyon ay may cancer ang aking ina. Pagkatapos siya ay nagpunta sa Thailand upang hanapin ang kanyang kapatid para gumawa ng pangkukulam. At nang siya ay nakabalik, doon din ang punto nang ako'y nakatanggap sa Diyos. Mula noon, tuwing umaga, dahil kami ay napakahirap noon, kami ay nakatira sa squatter. Ang aking ina ay natutulog sa kanyang higaan, ngunit ako ay natutulog sa sahig. Ngunit tuwing umaga, tuwing ako ay gigising, ako ay aawit para sa aking ina. At ang awit ay ang tungkol sa pagpahid ng langis para sa kordero. Ito ay pagsasabi sa Diyos na mula sa Kanya magmumula ang langis na aking ipapahid para sa Kanyang kordero para siya'y mapapurihan. Lagi ko itong inaawit sa aking ina pagkatapos ay ibinabahagi ang magandang balita sa Kanya. Hanggang sa nang siya'y halos mamayapa na, kanyang sinabi,
Buong buhay niya, buhay niya, siya ay nagsumamba sa mga Diyos-Diyosan at kailanman ay hindi pumunta sa simbahan. Ngunit lagi kong sinasabi sa kanya na kanya pa ring matatanggap ang Panginoon. Ngunit siya ay nagdududa saan ba siya makakarating, saan siya pupunta kung kanyang tatanggapin ang Diyos. Sa ospital noon, sa pagkakataong iyon, ako ay yumuko ng ilang beses sa harap ng aking ina bilang respeto sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ng aking ina ang aking mga kamay. Ayaw ko pang mamayapa dahil ako'y bata pa, ngunit kailangan ko na ding umalis. Pagkatapos sinabi ko sa aking ina, Nanay, mayroong Diyos. Mayroong buhay na walang hanggan. Huwag mo nang sabihin ang mga negatibong bagay na ito. Pagkatapos ng 1 at 2 araw, ang aking ina ay nakaranas ng coma. At nanatili ako sa tabi ng aking ina. Nakikita ko ang kanyang urine bag. Pagkatapos nakita ko din ang dugo sa kanyang ihi at alam ko na siya ay mamamayapa na. Ngunit dumating sa pagkakataon ng nagising ang aking ina, kanyang sinabi na siya'y nanaginip at nakita na siya'y tinatawag ng Panginoong Hesus. Kung kaya naman, kanyang sinabi sa akin na tawagin ng pastor upang siya'y mabautismuhan. At naniniwala ako na ito ay parte ng aking naging pakikibaka sa pananampalataya, ngunit naroon ang kaligtasan. Maaaring meron po sa atin ngayon ang nakakaharap ng problema dahil maraming mga taong nagsasabi na hindi po dapat tayo nagsisimba sa 611. At maraming mga taong hindi natutuwa sa ating uri ng pagsunod sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay dakila at ang kanyang proteksyon ay walang katulad. Tayo ay kanyang tutulungan, tayo ay kanyang ililigtas. May mga kapatiran po tayo na maghahanda para sa kanilang prayer walk. Atin po silang basbasan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagtawag sa amin. Aking pinagpapala ang mga kapatirang ito. Samahan niyo sila, O Diyos, sa kanilang pananalangin at paglalakad. Naway samahan sila ng banal na espiritu sa kanilang paglilingkod. Naway kasama nila ang iyong presensya sa kanilang pananalangin. Panginoon, sa pamamagitan nilang buong komunidad ay mapagpapala.
Panginoon, naway pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tumindig, tumayo, atin pong purihin ang Diyos. Panginoon, nais ka naming makasama bawat araw. At magiging sa ngayong umaga, nais ka naming makapiling sa presensya mo. Panginoon, ikaw ay napakadakila at napakaganda. Totoo nga, O Diyos, na dapat na mapanatili namin ang aming ugnayan sa iyo. Mga kapatid, naway siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. May mga pagkakataon na pakiramdam natin na napakalayo ng Diyos. May ring nag-iisip tayo, Panginoon, hindi ko madama ang iyong presensya, hindi kita makita, hindi kita maranasan. Kamusta po ang ating pag-ibig, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Pakiramdam po ba natin na tayo ay malayo sa Kanya? Atin po bang tinatawag ang ngalan ng Diyos? Kamusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Mga kapatid, nais kong imbitahan ang bawat isa na magkaroon ng maayos na pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon lamang sa aking pakikinig sa pagbabahagi ni Pastor Joshua, akin ding siniyasat ang aking buhay. Aking hinahanap ang Diyos, nais ko siyang sundan. Maaring may ilan po sa atin na hindi po natin makita ang Diyos, hindi natin mahanap ang Kanyang presensya, ngunit ngayon, patuloy po tayo sa pagsisiyasat o kaya paghahanap ng Kanyang presensya. Panginoon, nais namin ang iyong presensya, nais ka naming makatagpo. Maaari po natin sabihin sa Diyos kung ano man ang nasa ating isip. Sabihin natin sa Kanya kung gaano natin kanais ang Kanyang presensya, kung gaano natin siya kamahal. Maaari may mga pagkakataon na tayo ay puno ng pagdududa, na hindi natin nakikita ang presensya ng Diyos, hindi natin masunod ang Kanyang kalooban. Ngunit Panginoon, ngayon, nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay aking mahal.
Nais kong mapabango at nais kong makapanumbalik sa'yo. Kayo man ay nakatayo sa harapan o kaya nakaupo, nakatayo sa inyong mga kinalalagyan. Dapat ninyong maunawaan na narito ang Diyos. Atin pong patuloy na ipanalangin ang ating mga sarili. Panginoon, patuloy kitang hahanapin, patuloy kitang hahanapin. Panginoon, maraming salamat. Panginoong, maraming salamat. Aking itutuon ang aking paningin sa iyo. Hindi ako susuko sa paghahanap sa iyo, hindi ako susuko sa pagtingin sa iyo. Panginoon, ikaw ang nais ko. Ang nais ko ang iyong presensya. Panginoon, totoo na kung wala ka ay wala kaming magagawa sa amin pong mga buhay. Panginoon, handa ako na isuko ang lahat para makasunod lamang sa iyo, para maranasan ka lamang. Panginoon, ito ang aking nais. Ikaw lamang ang aking nais. Panginoon, ako ay nananabik para sa iyo. Minahal mo ako ng sobra at ito ngayon, O Diyos, ang aking nais. Nais kitang sundin ng buong puso. Panginoon, naway dinggin mo ang aking dalangin. I love you more than anything in life. Yes, I'm in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Panginoong Hesus, ako ay dumudulog sa iyo bilang propeta. Aking dinadala ang mga maraming mga kapatiran sa iyong harapan. Ayaw namin, O Diyos, na maging malayo ang aming relasyon sa iyo. Ayaw namin, O Diyos, na magdusa pa dahil sa uri ng pakikipag-ugnayan namin sa iyo. Nais namin magkaroon ng matinding pag-ibig, malapit na ugnayan sa iyo. Katulad
ng nobya na ito kung ganong naging determinado siya sa paghahanap ng iyong presensya. Panginoon, sa parehong paraan, ikaw ang aming mangingibig at kami ay iyong iniibig. Kaya naman, O Diyos, naway patuloy mong ibuhos ang iyong matinding pag-ibig sa amin. Panginoon, hindi lamang kami basta makukontento sa kung anumang sitwasyon na mayroon na kami ngayon. Nais naming mas lumalim pa sa aming pagkikipag-ugnayan sa iyo. Nais ka naming hanapin. Nais namin ang higit pa mula sa iyo. Panginoon, naway dinggin mo ang aming panalangin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mas malapit sa iyo. Mas lalo mo pa kaming ilapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na hanapin ang iyong presensya. Panginoon, nais namin ng mas matibay at mas malakas na pagkikipag-ugnayan sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na mas lumapit pa sa iyo. Panginoon, ikaw ay aming minamahal. Panginoon, pinupuri ka namin. Mga kapatid, maaari po nating sabihin sa Diyos kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sabihin natin sa Kanya kung gaano natin siya iniibig at gaano siya kahalaga sa atin. Panginoon, minamahal ka namin. Si Solomon, dumating si Solomon at kasama niya ay 60 bantay na may hawak ng mga tabak at bihasa sa digmaan. Tayo man din po ay tinawag ng Diyos bilang kanyang magigiting na mandirigmang nobya. Tayo man din po ay nakakaharap ng mga pakikipaglaban, pakikipaka. Dapat po nating maunawaan na lagi po tayo nakakaharap ng espiritual na digmaan. Ngayon ay nais kong imbitahan ang 60 mga kapatiran. Kailangan po natin ng 60 mga kapatiran, kapatid na lalaki, katulad ng 60 kawal na nabanggit sa kabanatang ito. Kailangan po natin ng 30 mga kapatid sa bawat magkabilang panig, magkabilang bahagi.
Ah. Sa hall na ito ay mayroon po tayong tig-30 mga kawal sa bawat bahagi at nais kong ibitahan ang natitirang mga kapatiran na manatili sa gitnang bahagi ng hall. Sa atin pong mga digmaan, tayo ay binigyan ng Diyos ng proteksyon. Hindi lamang sinasabi ng Diyos na tanging siya lamang ang ating tanggulan. Ngunit mayroon din po ang mga kawal na ito na sumasama sa atin. Ating sinasabi na ang awit sa bahaging ito ay mga awit ng mga babae sa Jerusalem. Sa panahon po natin ngayon, ay mayroon po tayong hinaharap na mga problema na digmaan. Iyon po ay sa media. Ikalawa ay ang mga chismis na atin pong natatanggap, mga pangungutya at mga kasinungalingan na atin pong natatanggap. Sabihin po natin, Jesus, 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 at tayo po ay manalangin.
Si Solomon ay gumamit ng karwahe na yari sa piling kahoy ng Lebanon. Ang lahat ng tukod nito ay nababalutan ng pilak. Ang habong ay may palamuting gintong payak. Mga kutsyon kulay ube ang nakabalot at ang mga dalaga sa Jerusalem ang humabi at naggayak. Ngayon, tayo ay nasa lugar na ito na tinatawag din po nating Wealthy Garden, ang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Panginoon, naway mapangyari ang iyong kalooban sa amin pong buhay, sa amin pong kalagitnaan. Ngayon lamang, O Diyos, ay mayroon kaming 60 mga kawal sa lugar na ito. Kahit bahagi pa ang 2 bata na narito, ay mayroong 60 mga kawal. Isa pa, may dadagdag ay mayroon kaming 61 mga kawal. Lahat ng kalalakihan dito ay mayroong 61. Pagkatapos sa lugar na ito ay tinatawag na wealthy and magnificent. Mayaman, magarbo at napakaganda. Katulad ng kung paanong ang karwahe ni Solomon ay napakaganda at napakagarbo. Panginoon, ang lugar na ito ay nagmula din sa iyo. Panginoon, ngayon kami ay narito, naglilingkod sa iyo, nagpupuri sa iyo. At ang lahat ng mga upuan sa lugar na ito ay yari din sa ubeng kutsyon. Panginoon, naway makita mo na ang pag-ibig namin para sa iyo ay napakaganda. Naway ipakita mo ang iyong sarili sa amin. Panginoon, naway ipakita mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Dahil ang nais namin ay ang maiputong ang korona sa iyong ulunan. Ang iyong pag-ibig sa amin ay napakatapat at kailanman hindi mo kinakalimutan ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, naway ipakita mo ang iyong kalooban, ang iyong kabutihan sa amin. Panginoon, kami ay nananabik na makipag-isa sa iyo. Ikaw ang aming ulo at kami ang iyong katawan. Panginoon, sa lugar na ito ay mayroon kaming 60 mga kawal. Ang bawat isa ay nakahawak ng batak. Ang nais namin, O Diyos, ay ang makipag-isa sa iyo. Panginoon, naway protektahan mo ang bawat isa sa aming paglalakbay tungo sa pag-ibig at tungo sa presensya mo. Ngayon nga, O Diyos, kami ay nakapasok sa katotohanan na ito at ang katotohanan ito ay magaganap sa aming kalagitnaan. Ang iyong mga salita ay mapapangyari, ang iyong katotohanan, ang iyong kalooban ay mapapangyari sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga. Ang presensya ng Diyos ay nasa pong kalagitnaan at patuloy niya tayong gagabayan.